Simula pa po noong November 13, tayo po ay nananalangin na, nagpa-fasting na, sapagkat alam natin na maraming kaluluwa ang nangangailangan ng kaligtasan. Maaring nila lang ang lumalakad sa ibabaw ng lupa, pero walang direksyon. Walang inaasahan. Ang iba nga sa kanila ay kinikitil ang kanilang buhay dahil nawawala na sila ng pag-asa. Wala na sila nakikitang patutunguhan ng buhay. At lingid sa kanila, mga kapatid, ay merong Diyos na tunay. Bukod sa naririnig lamang nila na Diyos na handang pumasok sa kanilang puso at sila ay bigyan ng kaligtasan. Mababasa po natin sa Biblia na ang nagbubukas ng puso ng mga kaluluwa para sila ay tumanggap ay ang banal na Espiritu. Hindi po tayo, hindi ang ating galing, hindi ang ating personalidad, hindi ang ating dating, kung makakakumbinsi sa tao kung katanggapin niya ang Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, kung hindi ang banal na Espiritu mismo ang kikilos. Hindi natin alam, mga kapatid, maybe one of these days, as you seek out the lost, ikaw ang gagamitin ng banal na Espiritu para sa isang kaluluwa o higit pa na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung marirealize lamang po ng buong mundo, sana sila po ay magkaroon ng desire, o sabihin na natin pagkainggit, dahil mayroong mga taong lumalakad sa ibabaw ng lupa na binigyan ng tiyak na kaligtasan ng Panginoon. At mapapalad tayo kung tayo ay nandun na. Pero paano naman yung wala pa roon? Paano naman kung ikaw ay papasok sa kaharian ng Diyos at may iwan sa dagat-dagatang apoy ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga kaibigan, ang mga taong binibiktima ng dyablo na walang kamalay-malay na ang punta pala nila ay sa kapahamakan. Ibig sabihin, wala sa kanila ang Diyos. Marami po yan. At marami rin ang nakaka-realize na sa kabila ng karangyaan sa buhay, sa kabila ng tagumpay sa buhay, ay mayroon pa rin God-sized vacuum sa kanilang mga puso na ang makakapuno lamang ay ang ating Diyos. Kaya mga kapatid, simula na po itong pagpasok ng bagong taon, ang pagkilos natin para abutin na ang mga kaluluwa. Unang-una, ang lahat ng may panalangin natin, lahat ng inilista natin, lahat ng iniluhod natin sa Panginoon, at kung sino pa ang bubuksan ang puso ng banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Napalad tayo kasi nandun na tayo, nasa piling na tayo ng Panginoon, and we even know na meron tayong tiyak na kaligtasan. Hindi dahil sa mabait tayo, hindi dahil sa mabuti tayo, kung hindi dahil namatay ang Panginoong Hesus doon sa krus para sa atin. And we recognize that. And we even declared na naniniwala tayo na namatay si Kristo doon sa krus para sa ating kasalanan. At para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At ito ang Kristo na ipinanganak sa sabsaban. Mahigit na 2,000 taon na ang nakakaraan. Kung mga nakaraang 4 na linggo, ay pinagbulay-bulayan po natin, mga kapatid, at binuksan ng salita ng Diyos sa atin ang nakasulat po sa Isaiah 9:6 na mga bansag o taguri sa ating Panginoong Jesucristo. At ngayon pong umaga ay bago natin iwanan ang season na ito ng pag-aalaala sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, at habang tayo naman ay haharapin na natin ang bagong taon. Maya-maya lang, ilang oras lang, 2024 na, mga kapatid.
And there's nothing that we can do about it. Hindi natin mapipigil. 2024 is just around the corner. It's going to happen. Whatever we do, mangyayari at mangyayari ito. At isang bagay, mga kapatid, na importante na malaman natin, even sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagpasok ng bagong taon, na importante na ang Diyos ay nasa atin. Kung tinanggap mo si Kristo as your Lord and Savior, nasa puso mo siya. Yung God-sized vacuum sa iyong puso ay pinuno ng presensya ng ating Panginoong Jesus. Pinuno ng presensya ng ating Diyos Ama. Pinuno ng presensya ng banal na Espiritu. At kung hindi pinuno ng Panginoon ang puso natin, wala siya sa atin. Pero bilang mga Kristiyano, every once in a while, alam naman natin ang kaaway, ang dyablo, ay pinipilit itong burahin sa isipan natin na ang Diyos ay nasa atin. Pag tayo ay nalulungkot, kapag tayo ay may struggle, lalo na pag tayo ay nagagalit na, parang wala na sa atin ang Panginoon. Kaya nga kung minsan, tayo mismo mga Kristiyano, kapag meron tayong kapatid na nakikitang nagagalit, nasasabihan natin na, Kristiyano ka pa naman. Di po ba? Lalo na kung mga tagalabas ang makakapansin sa atin. Akala ko ba, born again ka, bakit ka ganyan? Bakit parang wala sa'yo ang Diyos? Kaya nga, ang isa sa mga tawag sa ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay papanganak na ang kinausap ng anghel, si Maria, ay sinabi sa kanya na meron siyang pangalang itatawag kay Jesus. Bukod dun sa 4 na dinaanan natin, meron pang panibago na bago mismo ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo na natala po sa Biblia. At ito po ay makikita natin sa Isaiah chapter 7 verse 14. Ito po ay hula. Hindi pa pinapanganak ang ating Panginoong Jesucristo, matagal na matagal pa ay hinula na. Sa panahon ni Isaiah ang kapanganakan niya. Ang sabi po sa Isaiah 7:14 ay ganito, dahil dito ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Nang sabihin po ito kay Propeta Isaias, ay naharap po ang Israel noon sa malaking hamon. Sa maraming kalaban, kagaya po na nangyayari ngayon. Pero ito po ay nangyari libu-libong taon na nakakaraan. At nangangamba noon ang mga Israelita kung ano ang mangyayari sa kanila. At dahil alam niyo naman tayo, parang ang tayong mga tao, maging ang mga Israelita, dumarating yung time na pinanghihinaan ng loob. Kaya ang sabi ng Panginoon sa hari ng Huda noon na si Ehas, ang sabi sa kanya, humingi ka ng sign sa akin, huwag kayong matakot. Ang sabi naman ni Haring Ehas, hindi ako hihingi ng tanda mula sa aking Diyos dahil ayaw ko siyang hamunin. Kaya, hindi man hiningin ng hari yung tanda, bilang tanda na sila ay magtatanggumpay at mananalo, sabi ng Panginoon, dahil dito, dahil hindi ka humingi ng tanda at dahil kayo ay nag-aalala, ang sabi niya, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Yun nga, magbubuntis ang isang birhen. At sa panahon po ni Isaias, ay yung kanyang asawa ay nagbuntis. Hindi naman yun binirhen, pero yun ang naging tanda para sa mga Israelita noon na sila ay magtatagumpay. Ngayon sa atin naman, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ay yung tanda na yon na binanggit kay Isaias sa New Testament ay nabanggit din po. Ito po ay sa Mateo 1:22-23. Ang sabi po rito, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Yung po si propeta Isaias. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, Happy New Year. Sabihin mo naman uli sa kanya, kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos.
Yun po ang ibig sabihin ng pangalang Emmanuel. Kapag ang pangalan pong ito ay binabanggit sa wikang Grego, ay nag-start po siya sa letter E, Emmanuel, na ginagamit natin sa Tagalog. Pero sa Hebrew language, ang Emmanuel po nagsisimula sa letter I, Emmanuel. At dito po sa Pilipinas, marami tayong mga kakilalang ganyan. Emmanuel ang pangalan, di po ba? Sino sa atin dito ang nagkaroon ng kaklase na pangalan na si Emmanuel? Marami sa atin. Meron tayong mga kilala, ang tawag natin, ang palayaw niya, Eman. Ang pangalan niya ay Emmanuel. Pero bago pa iyon, maging pangalan ng iba, yun na ang tinawag sa ating Panginoong Yesus. Na ang ibig sabihin, siya ay nasa atin. Sa ating panahon, mga kapatid, at sa lahat ng panahon, ay kailangan natin na laging maisa puso na kasama natin ang Diyos. Ano po ba ang nararamdaman natin, mga kapatid, kapag parang malayo sa iyo si Lord? Kapag parang hindi mo na-feel si Lord. Di ba ang sabi mo, parang wala na sa akin si Lord? But of course, hindi po totoo yun. Kasi whether we feel the presence of God, whether we feel the presence of the Holy Spirit, or not, kung ikaw ay isang mananampalataya, nasa iyo ang ating Panginoon. Meron kang Emmanuel. Meron tayong Emmanuel. Kaya nga po, yun ang itinawag sa ating Panginoon dahil alam ng Diyos na maraming pagkakataon sa ating buhay bilang mga tao, sa ating panghihina, sa ating pagkakasala, sa ating paglayo, ay nakakaligtaan natin na nasa atin ang Diyos. Bakit ba yung mga mananampalataya na lumalayo sa Diyos pagdating ng araw ay bumabalik din? Kasi nasa kanila pa rin ang Diyos. At sinabi po sa banal na kasulatan, kung sino man ang kaluluwang ibigay sa ating Panginoong Jesucristo, ay hindi papayag ang Diyos Ama na maagaw sa Kanya. Merong mga na-impluensyahan ng kaaway, na-impluensyahan ng dyablo, nagsusubok na lumayo sa Panginoon, pero bumabalik at bumabalik pa rin. Katunayan na ang Diyos ay nasa Kanya. Meron siyang Emmanuel. Pero mas maganda sana, sa araw-araw, ay lagi tayong aware na nasa atin ang Diyos. Paano po ba yun? When we pray every morning. When we pray every day. Ina-acknowledge natin na ang Diyos ay nasa atin. Kinakausap natin ang Diyos. Although we know that God is in heaven, siya ay nasa buong universe, but at the same time, God is, our Lord Jesus Christ is Emmanuel. Siya ay nasa puso natin. Sa panahon ng kapayapaan, kapanatagan, sa panahon ng gulo, problema, at hamon sa buhay, hamon sa pananampalataya ay nararapat lamang na manatili sa ating puso at isipan ang Diyos ay lagi nating kasama. Bakit po importante yon? Ano man ang nangyayari sa buhay mo, mabuti man o masama. Dalawa lang naman ang nangyayari sa buhay natin eh. Kung di mabuti, masama. Pero huwag tayong papayag na kung may nangyayari sa ating masama ay makalimutan natin ang Diyos. Makalimutan natin na nasa atin ang Diyos. At lalo na kung tayo ay masaya, huwag natin kakalimutan na nasa atin ang Diyos. At ang Diyos na nasa atin, ang Emmanuel ay may mga utos na ipinapagawa sa atin na dapat natin gawin sa ating buhay. Kaya masking sa panahon ng kasiyahan, na katulad ng pag-aalala ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus, sa season na ito, ay tandaan po natin na siya yung tinawag na Emmanuel. Para maalala natin palagi. Huwag natin malimutan na nasa atin ang Diyos. This is very, very important. Kasi alam niyo naman, nangyayari sa atin to, kahit Kristiyano ka na, kapag yung problema mo ay nasusolve na, at nakita mo na tinulungan ka ng Panginoon. Yung iba, tinutulungan ng Panginoon, pero hindi nila alam. Hindi nagpapasalamat sa Diyos. Pero sa ating mga mananampalataya na nakakilala sa Diyos, pagka tinulungan tayo sa ating problema, ano nangyayari sa atin? Pag alam natin na kumilos ang ating Panginoon, kapag alam natin na ang ating Emmanuel ay hindi tayo iniwan, ano sinasabi natin?
salamat na lamang sa Diyos. Dahil kung hindi sa Kanya, wala akong kapanatagan ngayon. Ang totoo niyan ay lagi siyang nasa atin. So, mga kapatid, ano po ba ang kahalagahan sa lahat ng tao ng Emmanuel? Na ang ibig sabihin is, God is with us. O kasama natin ang Diyos. Mahalaga ito, unang-una dahil ito ay katotohanan. Huwag po natin kalilimutan yon. Huwag nawa tayong malansin ng kaaway na one of these days ay masambit ating labi na kung totoo ang Diyos, bakit nangyayari sa atin ito? Ano man ang mangyari sa mundo, totoo na merong Diyos. Kasi po yung mga nangyayari sa mundo na hindi natin gusto. Yung nangyayari sa mundo na hindi mabuti o masama, yun po ay gawa ng kaaway. Hindi ibig sabihin na wala ang Diyos kung hindi kumikilos ang kaaway. And there are times na pinapayagan ng Panginoon na tayo subukin ng kaaway. But let us always remember, Emmanuel, our Lord Jesus Christ is with us. Kaya pag tayo dumadaan sa mga pagsubok, kung wala na tayong magawa, halos wala na tayong maisip na paraan para maayos yung ating sitwasyon, what do? We pray. At nananahimik tayo sa isang tabi at finifeel natin yung presensya ng Panginoon hanggang yung takot, hanggang yung pangamba, hanggang yung problema natin ay ma-resolve na. Kaya nga po, hindi masyadong appropriate sa isang Kristiyano yung sabihin mo na ikaw ay, ganun talaga tao lang ako . Hindi tayo basta tao lang. Tayo ay nilalang na nasa atin ang Emmanuel, ang ating Panginoong Jesus. You can have the Holy Spirit, you can have the Lord in your heart kahit wala kang kwintas na krus. Hindi mo kailangan magkwintas o gumamit ng anumang paraphernalia o ng agimat para masabi mo na pag hawak ko ng agimat na ito, pag nasa bulsa ko ito, kapag ito ay nakasabit sa aking leeg, safe ako dahil nasa akin ang Diyos. Even without those emblems, ang ating Diyos ay nasa atin lahat. Ano po ba ang mahalaga na nasa atin ng Diyos? Una, mga kapatid, mahalaga na ma-realize natin na nasa atin ang Diyos araw-araw dahil iniingatan niya tayo araw-araw. Importante po yun. Kasi kapag nawala ito sa ating isipan, sa ating puso, nawawalan tayo ng pag-asa. Kaya it's important na matandaan natin ang ating Panginoong Jesus na Emmanuel. Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 3 verses 1 to 3 ay ganito. At ngayon nga mga kapatid, ipanalangin ninyo kami para lumaganap ng mabilis ang salita ng Panginoon. At malugod na tanggapin sa iba pang mga lugar katulad ng pagtanggap ninyo. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Ipanalangin nyo rin na maligtas kami sa mga masasama at makasalanang tao dahil hindi lahat ng tao ay naniniwala sa itinuturo namin. Verse 3 ang sabi, pero tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at iingatan laban sa dyablo. That means, kasama po natin ang ating Panginoon araw-araw. Iingatan niya tayo sa dyablo. Iniingatan niya tayo laban sa dyablo. Kailan ba nawawala ang dyablo sa buhay natin? Di ba laging nandyan? Kaya yung sa Pilipino, meron tayong expression . Ang demonyo kasi. Di ba? Na-demonyo kasi ako. And we realize na the enemy is at work in us 24/7. That's why kailangan ang Panginoong Jesus ay 24/7 din na nasa puso natin. Day and night. Kaya kailangan alam natin yon. Dahil kung ang Panginoong Jesus ay Emmanuel, ibig sabihin, iniingatan niya tayo araw-araw. Iniingatan niya tayo kung tayo rin ay nagmamahal sa Kanya. Tignan po natin sinasabi sa Salmo 5:11, ganito ang sabi, ngunit magalak nawa ang lahat ng nanganganlong sa inyo, magsiawit nawa sila sa kagalakan, ingatan nyo silang mga nagmamahal sa inyo.
upang sa inyong magmula ang kanilang kagalakan. Ingatan nyo silang mga nagmamahal sa inyo. Ang sabi po ng Haring David sa kanyang sinulat na aklat na Salmo. Ibig sabihin, ang nagmamahal sa Panginoon ay iniingatan niya. At iniingatan din tayo ng Panginoon sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sabi po sa unang Korinto 10:13, ganito, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao, ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Ibig sabihin, He will take care of us. Hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa kaya nating pagsubok. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Bakit po? Ibig sabihin nito, iniingatan tayo ng Diyos pag tayo na sa pagsubok. Pero ano po ang bukang bibig natin pag sinusubok tayo ng Panginoon? Nasaan ang Diyos? Parang malayo sa akin ang Diyos. Hindi yun ang totoo. Because habang tayo ay nakakaranas ng pagsubok, lalo tayong hindi iwanan ng Panginoon. Dahil siya ay Emmanuel. He is with us even in trials. At hindi, ang Diyos ay nasa atin hindi para pagmasdan lamang tayo. Hindi natin kasama ang Diyos o ang Diyos ay nasa atin para lamang manmanan tayo. Kung hindi, kumikilos siya. Kasi pag nasa atin ang Diyos, if we have Emmanuel, kumikilos po siya sa buhay natin. Lalong-lalo na sa mga pagsubok. Kaya sa halip na, of course, pagka nakakaranas tayo ng pagsubok, unang-una, nakakainis po yan. Di po ba? Pag nakakaranas tayo ng pagsubok, nakakapanghina, nakaka-discourage. Kaya nga, ini-encourage tayo ngayon ng Panginoon by telling us na ang ating Panginoong Hesus na pinanganak doon sa sabsaban ay tinawag na Emmanuel. Sapagkat kailangan nating malaman ng buong mundo na kasama natin ang Diyos. Bakit natin kailangan malaman na kasama natin ang Diyos? Sapagkat kailangan nating malaman na meron nag-iingat sa atin lagi o araw-araw. At tayo rin mga kapatid ay iniingatan para hindi tayo matalo ng takot. Alam niyo, pagka yung takot na ang umiral sa atin, kadalasan kahit nasa atin ang Diyos, nalilimutan natin na nasa atin ang Diyos. Sabi po sa Salmo 91 verses 4 and 6, ingatan kanya gaya ng isang ibong iniingatan ng kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang bakpak. Ingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa palaso ng kaaway. Ibig sabihin ay mga tukso o sa sakit at mga salat na sumasapit sa gabi man o sa araw, be it spiritual or physical. Ano bang ibig sabihin? Dahil meron tayong Emmanuel, iniingatan niya tayo pag tayo ay natatakot na. Lalo na kung tayo ay nag-iisa na. May mga pagkakataon, we are all alone and tayo po ay nababalutan na ng takot. Napaparalyze na tayo dahil sa takot na nararanasan natin. Pero take heart, sabi ng Panginoon. Huwag kayong masiraan ng loob, kasama niyo ako. Kasama tayo ng Diyos. Siguro ang tanong natin, bakit gano'n? Bakit kailangan pang maranasan kong matakot kung kasama ko naman ng Panginoon? Part of it ay gusto ng Diyos na tayo ay mag-mature. Kaya merong mga pagsubok na pinapayagan niya. At kapag dadaan tayo sa pagsubok, at tuwing merong pagsubok ay lumalakas ang loob natin, bandang huli, nagiging matatag na tayo anuman ang pagsubok na dumating sa atin. At yung katatagan natin na kinukuha natin sa Panginoon ay gustong-gusto ng Diyos yun. Kasi nagmamature tayo eh. Walang iniwan po yan sa bata eh. Yung mga sanggol at saka yung mga batang maliliit pa, nagdi-develop pa sila ng immune system. At kung hindi sila makakaranas ng lagnat every now and then, yung mga batang maliliit, pag nangingipin, nilalagnat, pagka
lumalaki, medyo nilalagnat din, kung tawagin natin na lagnat laki. Lahat yun, kailangan maranas ng physical na katawan natin para tumibay. Kailangan ma-expose sa virus ang ating katawan para tumibay. Kaya nga, kapag ka mayroong virus na prevalent, kagaya ng dinaanan natin, nagde-develop sila ng vaccine. Ano po yung laman ng vaccine? Usually, yung virus din na nagdadala sa atin ng sakit. In a very little amount. Pero ngayon, meron ng synthetic. Pero noon ng uso, kagaya ng polio, para hindi ka magka-polio, i-iniksyonan ka ng very little amount of polio inside your body. Para yung katawan mo, makilala niya yung, ito, polio virus ito. Bugbugin na natin. Ayun, kasi konti lang inilagay eh. Pag natuto yung katawan mo, yung immune system mo na labanan yung polio virus, kahit na nandyan yung polio virus, hindi ka na matatablan. Ganon din sa ating Panginoon. Hinahayaan niya tayo paminsan-minsan na makaranas ng pagsubok. Masaktan, maguluhan, malito, para mag-mature po tayo. Para maging matatag tayo bilang mga anak ng Diyos. Pangalawang pagpapala na mayroon tayo, dahil tayo may Emmanuel, mga kapatid, ay kasama natin ng Diyos sa takbo ng ating buhay. Hindi lang natin kasama ang Diyos kapag may problema tayo o may kasiyahan tayo, but even in between, in our daily living, yung sinasabi natin, pangkaraniwang pamumuhay, ay kasama pa rin natin ang ating Diyos. Kasama siya sa takbo ng buhay natin. Siguro, marami sa atin ang nagsasabi na na nababanggit nila kasi, hindi ko pwedeng gawin yung sinasabi nyo kasi kay Lord ako o nasa akin si Lord. Di ba? Kapag ka mayroong mga masamang bagay na nag-iisip ka, kung gagawin mo o hindi, nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon dahil nandun talaga siya. Kailangan lang natin tong acknowledge palagi. I-acknowledge natin na ang Diyos ay nakahabi sa buhay natin. Nag-i-intervene siya sa ating daily living para tayo ay tulungan sa mga bagay-bagay. Sabi po, mga kapatid, sa Kawikaan chapter 3, verses 5 and 6, ay ganito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Napakaganda po ng verse. Sabi, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Ano ba ang lahat ng ginagawa on a daily basis ng isang tao? Napakarami po niyan. Lahat po yan, sa lahat ng yan, involved ang ating Panginoon. Maski yung pagkain natin, yung panunaw natin, involved ang Panginoon dyan. At mapapansin po natin, mga kapatid, na ang ating Diyos ay may impluwensya sa ating mga desisyon para ituwid ang ating landas. Pagka tayo ay nag-iisip, ano ba ang gagawin kong desisyon sa bagay na ito? Ini-impluwensyahan po tayo ng Diyos because He is with us. Ang sabi po, mga kapatid, sa Kawikaan 3, lumampas yata po ako. The same verse, ang ginagamit po natin sa Kawikaan 3:5-6 pa rin, na makikita po natin na kasama ang Diyos. Kaya sinasabi rito na alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas because He is with us. So sa ating mga desisyon, kukonsultahin din natin siya. Paano natin ito ginagawa? Normally in prayer. In prayer. Or by reading His Word. Or by consulting with godly people. Or consulting with brothers and sisters who are matured than us in faith. Sila ay magbibigay sa atin ng advice. At sometimes, meron po mga gifted na diretsa na nakaka-communicate sila sa ating Panginoon. At pag meron silang tinatanong, agad-agad nakukuha nila yung sagot. Paano kung ang Diyos ay hindi natin kasama? Diba sa panahon noon,
Wala pa sa puso ng mga tao ang Diyos. Nasaan ang Diyos? Nasa templong bato. Sa tabernakulo, sa mga templo na yari sa tent. Sa Ten Commandments, tandaan po natin, merong kaban ng tipan. Kung ito yung lugar, ito yung kaban ng tipan, nandyan ang presensya ng Panginoon. Pero ngayon, ang presensya ng Panginoon ay nasa atin ang lahat. Amen po ba? Palapakan po natin ng Diyos. Kaya pagpasok po nitong taon na to, 2024, ay itanim po natin sa isip natin yun. Marami po tayong hamon sa buhay. Even as we sit here right now, as we are listening to the Word of God, meron tayong mga challenges na siguro sabi mo sana, pagtapos ng 2023, wala na ito. Kaya lang hindi ganun eh. Meron tayong mga challenges sa buhay that carries over to several years of our lives. So alalahanin natin, nakasama natin ng Diyos sa mga desisyon na ginagawa natin para kung ano man yung ating hinaharap, makapag-desisyon po tayo ng tama. At tandaan natin, nakasama nating gumagalaw ang ating Panginoon sa ating pamumuhay. Ano po ang sabi sa Jeremiah 29:11? Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan ninyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Take note mga kapatid, may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung may plano ang Diyos, anong susunod niyang ginagawa? He works His plan out. Gagawa ka ng plano and you work out your plan. Tama po ba? Tayo mga tao, pupunta ako ng magpapasko na, marami akong reregaluhan. Magpaplano ka, pupunta ka ng Divisoria para makabamili ka ng murang regalo. Tama? May plano ka na, malinaw na malinaw. Ano ngayon ang gagawin mo? Sasakay ka ng bus, sasakay ka ng motorsiklo o kaya kotse, pupunta ka ng Divisoria. Para yung plano mo matupad. Kung ang Emmanuel o ang ating Panginoong Hesus ay may plano sa ating buhay, ibig sabihin, kumikilo siya sa ating buhay. Para ano? Ang sabi dito, para tayo ay magtagumpay. Sapagkat alam na alam ng Diyos ang kanyang plano at kung paano ito tutuparin sa ating buhay. Kaya kung minsan, mga kapatid, meron kang gustong gawin, meron tayong gustong gawin na hindi mangyari-yari, hindi natin magawa-gawa. Kasi yung plano natin ay humahad lang sa plano ng Diyos para sa atin. Ilang beses nyo nang naranasan yung, kaya pala, gustong-gusto ko nang gawin ito, pero hindi ko magawa. Yung pala, may plano si Lord. Hindi mo ba? Tuwan-tuwa tayo pag nangyayari yan. I suppose, nangyari na yun sa ating lahat eh. Hindi lang isang beses. Kaya pala ganun ang nangyari. Kaya pala nawala sa akin yung isang opportunity because God has another bigger opportunity for me. Kaya pala nakakilala ko yung kaibigan ko. Kung hindi sa kanya, hindi ako magiging Kristiyano. Kung hindi sa kanya, hindi ko alam na ako pala ay naliligaw na. Di ba? Yan ang istorya ng buhay nating lahat ng mga nandito ngayon. Maliban doon sa mga ipinanganak na sa Christian families. Kasi born-again family na pinanganak ka, doon ka na namulat. But for most of us, ay hindi tayo namulat sa ganung pananampalataya. And we realize na may plano pala sa atin ng Panginoon. Kaya nangyari. How many times have we even realized na kaya pala ako nagkasakit? Kasi kung hindi ako nagkasakit, mas malaki ang magiging problema ko. I remember this one person na narinig ko sa radyo, sa isang sermon. Ang kanyang illustration ay yung real life na testimony pala sa kanya ng isang member ng kanyang church. Magandang babae siya. Tapos, ang problema niya, ito po, real life story. Magandang babae siya, ang problema niya, marami siyang peklat sa binti. Pero siya ay naging Kristiyano, and then she realized, kung hindi ako pala binigyan ni Lord ng peklat, baka kung ano-ano na ang ginawa ko sa aking buhay. Baka naging pride ko na yung aking kagandahan. Baka tinalikuran ko na si Lord, hindi na ako lumapit kay Lord dahil maganda naman ako, hindi ko siya kailangan.
Pero nung siya ay nasa loob na ng pananampalataya, na-realize niya na yung mga iniisip pala niya noon na hindi niya magawa dahil marami siyang peklat. Nakakatawa pero totoo. Paraan pala ni Lord yung para hindi siya mapahamak. Huwag naman natin sabihin sa ating kapwa, magkapeklat ka sana. Pero sana gumawa ang Panginoon ng bagay na hindi ayon sa iyong kalooban at yun ang umiral sa buhay mo para ikaw ay kanyang maingatan. Kasi nga, kasama natin ang Diyos at gumagalaw siya sa ating pamumuhay. Pakiramdaman nyo, every once in a while, bakit ba ganito nangyayari sa buhay ko? Bakit ganito ang takbo ng buhay ko? You'll be surprised to find out na, kumikilos pala ang Diyos sa aking buhay. Lalo na, kung narinig mo ngayon, sinasabi ng Biblia, sa Mateo na ang ating Panginoon ay tinawag na Emmanuel para matutunan natin yung katotohanan na siya ay laging nasa atin. So therefore, He is at work with us at kasama natin siyang gumagalaw sa bawat araw ng ating buhay at umiikot ang ating buhay sa ating Diyos. Yun po ang dapat na mangyari. Kung nasa atin ang Emmanuel, ang ating Panginoong Jesus, nasa ating puso. Usually po kasi mga kapatid, ang sentro ng pagkatao natin, yung ating puso Yung ating gusto at saka yung mga hindi natin gusto. Doon lang umiikot yun Yung kung ano yung nararamdaman natin na karapat-dapat sa atin at yung mga bagay ng karapat-dapat na hindi karapat-dapat na nararamdaman natin. Nag-react tayo sa mga iba't ibang nangyayari sa buhay natin because of our emotion. Kasi ang sentro ng pagkatao natin, yung puso natin. Pero we must realize kung ang ating Panginoon na Emmanuel nasa puso natin siya, dapat ang buhay natin ay umiikot sa Kanya. Kasi nasa sa atin siya Ang sabi po sa Salmo 143:10 ay ganito, turuan niyo akong sundin ang inyong kalooban. Kung nasa iyo ang Emmanuel, sundin mo ang kalooban niya. Siya ang Diyos na nasa kalooban mo na may sariling kalooban na dapat nating sundin ng higit kaysa sarili nating kalooban. Parang binibigyan tayo ng ideya ni Lord Kaya nasa puso natin ang Emmanuel. Kasi yung kagustuhan ng puso natin ay masama. At ikakapahamak natin. Pero yung Emmanuel na nasa puso natin na may sariling desire na mabuti sa lahat, yun ang dapat na sinusunod natin. Ito yung tinatawag natin mga kapatid na konsyensya. Nakakita ka ng cellphone na iwan dyan. Magandang bagong modelong cellphone. O sa taxi. Pagsakay mo ng taxi, may bagong modelong cellphone. Anong sabi ng puso mo? Jackpot na yan. Magbabagong taon pa naman, may bago ka ng cellphone. Sa'yo na yan. Finders, keepers na yan. Pero tanangin mo, Emmanuel, aking Panginoong Jesus, mayroong cellphone dito na napakaganda, napakamamahalin. Ano po ang dapat kong gawin? Habang yung puso mo ay sinasabi sa'yo, angkinin mo na yon, ang sinasabi naman sa'yo ng Panginoon, isoli mo yan. Kasi meron yan, may number yan, matitrace mo yung may-ari niyan. I remember yung aking inaanak na pastor, si Pastor Nestor, ay napakapalad po na tao noon. 2 beses pong, hindi lang 2 beses, 3 beses pala siyang nakakapulot ng cellphone. Yung isa napulot niya sa taxi. Dahil sinunod niya si Emmanuel, ang sabi, isole, o di kinontak niya. Yung 3 cellphone na nakuha niya, natatagpuan niya na pwede niya nang kanyahin, ay isinoli pa niya. Bakit? Kasi yung buhay niya ay umiikot sa Panginoon, sa desire ng Panginoon, hindi sa kanyang desire. That's why we have to have Emmanuel in our hearts. We have to have the Lord in our hearts. On a daily basis, 24/7, 365 days every year. Ewan ko kung gano'ng karaming oras yon. Pero dapat solidly siya yung nasusunod sa ating buhay.
Sabi po sa Salmo 143:10, turuan niyo akong sundin ang inyong kalooban dahil kayo ang aking Diyos. Si Emmanuel, yung pinanganak na sabsaban, ay aking Diyos, nasa puso ko siya. Kaya humihingi ako sa kanya ng tulong na turuan akong sundin ang kanyang kalooban. To do what is right in the eyes of God. And not the things that are right in our own eyes, kung hindi sa mata ng Panginoon. Ang ating mundo, bilang mga nilalang ay nakasalalay sa ating Diyos, mga kapatid. Araw-araw. Araw-araw po yan. Patapos na po ang 2023. Kasama natin ang Diyos. Pagpasok ng 2024, kasama pa rin natin ang Diyos. Sinisikap natin na lahat ng ating ginagawa ay nakaangkla sa Diyos. Hindi tayo masaya kapag ginagawa natin ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos ay kasama natin, nabubuhay tayo, mga kapatid, na nakakapit sa Kanya. Kilala natin na may pananagutan tayo sa Kanya dahil Siya ang Diyos na nagligtas sa atin. Kung minsan, hindi po sapat na maalala natin na namatay ang ating Panginoong Hesus doon sa krus. Kailangan pa nating maunawaan na siya ay Emmanuel. Na kahit na siya ay namatay sa krus, nabuhay naman siya after 3 days at nang siya ay umakyat sa langit, iniwan niya ang banal na Espiritu, kasama pa rin natin si Emmanuel. In conclusion, mga kapatid, ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay laging nasa atin. Nasa atin ang Diyos. Ilagay mo mga kapatid yung kamay mo sa dibdib mo. Nandyan ang Diyos. Kaya huwag nating iwaglit o hayaang nakawin ng kaaway sa ating puso at isipan na ang Diyos ay kasama natin. Always remember, Emmanuel. Sabihin mo sa katabi mo, Emmanuel. Sabay turo sa kanya, nandyan si Lord sa iyo. Hindi po ba? Dahil ang hindi kumikilala sa katotohanan ito o yung mga hindi alam ito ay naliligaw sa mundo. Dahil wala silang kasamang kapangyarihang nag-iingat sa kanila at kasama-sama nila sa araw-araw ng kanilang pamumuhay sa iba't ibang sitwasyon ng kanilang buhay. Bilang mga Kristiyano, kasama natin ang ating Diyos. Kasama natin ang Emmanuel anuman ang nangyayari sa ating buhay. Kapahamakan ang patutunguhan ng buhay na wala ang presensya ng Diyos. At hindi maganda yung buhay na yon. Kaya tandaan po natin, anuman ang sitwasyon natin, anuman ang nangyayari, malungkot man o masaya, magulo man o panatag, Emmanuel, God with us. At ito ang magdadala sa atin sa tagumpay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon.